Come and be inspired as we worship together and learn from God's Word. Invite your family and friends and experience the joy, peace, and guidance that only Christ can give. Please join us and listen to the life-changing Word of God shared at Victorious Life Church. Anak na si Jesus sa pagsama ng Banal Espiritu sa umaga nito. Hayaan mo, Panginoon, ang iyong salita ay mahayag po sa aming kalagitnaan. Ang Banal na Espiritu ay patuloy po naming inanyayahan na siya ang aming guro sa aming kalagitnaan. Ama, ipunawa niyo po sa amin ang mga bahagi po ng aming pag-aaralan, ang iyong tunay na dakilang pag-ibig sa lahat ng mga tao. Ama, narito po ang buhay ko. Mahina, walang alam, walang kakayanan. Pero sinabi mo, kung itatayo at itataas ang pangalan mo, ikaw ay naroon at ikaw ang sasama, Panginoon, sa aking pong buhay. Kaya mahayaan niyo po na yung salita, Panginoon, ay patuloy na mabuksan ang hiwaga at ang iyong layunin sa bawat tao. Ama, patuloy ka pong mangusap, patuloy ka pong magpaalala sa amin. Kaya alam ko po sa umagang ito na ang iyong salita ay makapangyarihan. Ang iyong salita ay makapagbabago. Ang iyong salita ay makapagpapatawad ng aming mga kasalanan. Kaya Ama, samahan niyo po kami. Maliban na wala ka sa aming kalagitnaan, walang saysay ang aming ginagawa. Pero kung narito ka, Panginoon, kami po ay magtatagumpay sa umagang ito. Sa pangalan po ni Jesus. Amen, amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Ang pag-aaralan po natin po ngayon po ay pang-last na po ito po na fourth Sunday po ay yung pong alibughang anak na po. Siguro po ay alam niyo na po yung alibughang anak na po. Ito po ay nagdrama po ng mga kalalakihan na po. At ano ba ang pinauunawa sa atin ng alibughang anak na po? Sa chapter 15 po ay ang tatlong parable po yun na po. Ang unang parable po ay 100 tupa na wala po yung isa. Na po? Yung sa pangalawang parable po ay 10 salapi na wala din po yung isa. Ay yun din po ay natagpuan. Ngunit ang kagandahan po dito sa parable na alibughang anak ay yung una po ay sa 100 tupa po ay nawala. Yung sa salaping pera po ay nawala yung isa. Dito po sa alibughang anak, dito po ay nanumbalik. Na po, nanumbalik. Amen? Sa buhay po natin, na po. Kasi po ang ating pong tema po itong buwan na ito po ay Heart for the Lost. Tayo ba bilang isang mananampalataya, nagkaroon ho ba tayo ng puso sa mga wala pa sa Panginoon? Amen? Nagkaroon ho ba tayo ng bahagi na sila po ay hanapin? Amen? Kasi ang sinasabi ng Bible po, na hanapin, magkaroon po tayo ng puso. Amen? Paano kung wala po tayong pagpapahalaga, yung mga taong naliligaw, na hindi naman ho natin na pinapahalagahan, na sila po ay mapapahamak, mapupunta po sa impyerno. Na po? Pero wala po tayong puso doon. Hindi ho tayo nagmamalasakit sa mga taong mapapahamak.
Salamat, nandito po tayo. Amen? Nandito po tayo, naligtas po tayo. Amen? Pero paano ang ating kapatid, ang ating pamilya, ang ating kapitbahay, ang ating mga kaibigan, ang mga tao sa ating mga paligid? Meron ho ba tayong puso na sila po ay iligtas? Amen? O wala ho tayong bahagi sa layunin ng Diyos na iligtas ang tao? Di po? Ang puso po ng Diyos, kailangan niyang ibalik ang mga taong nawalay sa Kanya. Na po, yun ang puso po ng Diyos. Ang gusto po ng Diyos, magkaroon din po tayo ng pusong katulad niya. Na po, nahanapin po natin yung mga nawawala, yung mga makasalanan, yung mga taong hiwalay sa Diyos, kailangan po natin ibalik. Katulad po ng ginawa po ng Diyos, hindi po sa tumigil sa kanyang paghahanap. Po, ang dami niyang ginamit ng mga propeta, ang dami niyang ginamit mga lingkod ng Diyos, po, para matagpuan yung mga taong hiwalay sa Diyos na sila'y makapambalik sa Panginoon. Po, tayong mga ligtas na po, ano ho ba yung plano po natin sa buhay po natin? Ligtas na po tayo eh. Meron ho ba tayong puso na katulad ng Diyos? Amen? Hallelujah. Kailangan po na po. Kasi, heart for the lost. Yung topic natin, yung tema po natin itong buwan na ito. Nung nag-share po si Pastor about sa 100 tupa po. Ano na ba yung natututunan po natin? Natututo po tayo. Lumalago po tayo tungkol po sa salita po ng Diyos. Lumalalim po tayo sa salita po ng Diyos. Pero yung salitang iyon na nalagay sa ating puso, ginagawa ba natin? Kaisa ba tayo ng Diyos sa pagliligtas sa mga tao? Kaisa ba tayo ng Diyos na hinahanap yung mga nawawala? Amen? Praise God po. Bakit ba tayo nawalay sa Diyos? Dati tayo pong hiwalay sa Diyos. Amen? Pero merong mga taong ginamit para tayo ay maibalik sa Diyos. Amen? Ako po, ang pisang ko po nagsishare sa akin, siya po yung ginamit. Ginamit po siya na mag-share sa akin, ang conviction dumating po sa buhay. Na po, kayo po. Amen? Kumbaga tayo'y mga hinanap po ng Diyos. Tayo'y dating naliligaw, pero hinanap po tayo ng Diyos. May mga ginamit ang Panginoon para po tayo'y manumbalik po sa Diyos. Kasi yun po yung puso niya. Maibalik ang mga taong nawalay sa Diyos. Hallelujah. Bakit ho ba nawalay ang tao sa Diyos? Dahil po sa bunga ng ating pasya at hindi pagsunod. Yun po yun. Namumuhay po tayo sa ating mga sarili. Namumuhay po tayo na ang sarili natin ang nasusunod. Amen? Isang halimbawa po, si Eva at Adam po, yung unang nilikha po ng Diyos. Diba po, sila po, ang ugnayan po ng Diyos at ang tao po ay napakalapit. Ang Diyos po ay laging nakikipag-usap po sa tao. Pero sila po ay lumabag sa Panginoon.
Po, hindi po sila sumunod sa Panginoon, kaya po ang tao po'y nawalay sa Diyos. Bagamat nawalay ang tao sa Diyos, ang Diyos ay nananatiling mahal ng Diyos ang tao. Po, gusto pa rin niyang sa hindi pagsunod ng tao, nawalay ang tao, gusto pa rin ng Diyos na sila po'y ibalik ng Panginoon. Kung paano noon na ang Diyos ay nakikipag-usap, gusto niya uli na mangyari po yun, na maibalik. No po? Kasi po, ang tao po ay nagkaroon po ng sariling desisyon. No po? Dahil hindi sila sa pagsunod, nagkasala ang tao, tayo'y nawalay po sa Diyos. No po? Kaya hindi tumigil ang Diyos sa paghahanap. No po? Ang daming ginamit, hanggang ngayon may ginagamit ang Diyos. No po? Ang iglesia dapat ginagamit din po ng Diyos. No po? Para maabot po natin at mahanap po natin yung mga hiwalay sa Diyos. No po? Minsan po ay hindi ho tayo nagkakaroon ng interest. No po? Minsan, wala akong pakialam sa'yo dyan. Basta kami ligtas. Anumang gawin mo sa buhay mo, anumang mga kasalanan na gawin mo, wala kaming pakialam. Basta kami ligtas. No po? Ayaw ng Diyos sa atin na ganun yung ating pananaw. No po? Dapat po may bahagi po tayo sa layunin po ng Diyos sa lahat po ng tao. No po? Kapatid, ikaw, bahagi ka. Katuwang ka ng Diyos na hanapin ang mga nawawala. Amen? Amen. Hallelujah. Ito ngayon pong pag-aaralan po natin ay itinuturo po ng parable po ng alibughang anak, ay makikita po natin kung gaano ang pag-ibig ng Diyos. Na po, walang hanggang pag-ibig at walang hanggang kapatawaran. Amen? Isa-isahin po natin, no po, yung alibughang anak. Hallelujah. At una po ay basahin muna po natin ang ating pong teksto po ay Lucas 15 verse 11 to 32. Ano po? At kumahari po ay basahin po natin lahat po. At purihin po ang Panginoon. Sige po, at simulan po natin basahin po lahat. At samahan niyo po ako kapatid sa pagbabasa na po. Purihin po ang Diyos. Sige po, ready po. 1, 2, 3. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay ang probinsya sa akin ang mga mananan ko. At hinati nga ng Ama ang kanyang kaligayahan. Pagkalipas ng ilang araw, pinagpili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang halagang niyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutong sa lupain iyon, kaya siya'y nagsimulang maghirap. Nagmasukan siya sa isang tagaroon, at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom, at dahil sa wala namang magbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin niya ang mga pinagbataan ng mga bumang kahoy na nagkakain sa mga bawal. Ngunit napagsisisi niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa
sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan, at sila nga'y nagdiwa. Nasa lubis ng pangalan, nang umuwi siya at malapit na sa bahay, narinig niya ang tutulugan at sayawan. Tinawag niya ang isang katusan at tinanong, "Bakit? Anong mayroon sa atin?" "Tumangin ko ang inyong kapatid," sagot ng Maria. "Pinapatay ko ng iyong ama ang pinagpapamaguya, dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit." Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinag-uusapan. Sumunod siya. "Pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailan ay hindi ko kayo sinuway. Ngunit minsan hindi niyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasaya kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyo ito, na nalugsay ng inyong kayamanan sa masasamang babae, pinapatay pa ninyo siya ng pamamaguya." Sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking kailangan ay sa iyo. Nararapat lang na tayo magsaya at magdiwang, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay, nawala, ngunit muli natagpuan." Praise God po. Salamat po sa salita po ng Diyos. Hallelujah. Napakahaba na po. Praise God. Pero itong alibugang anak po na ito po ay 11 to 32 ay hahatiin po natin sa tatlo. May tatlong uri po ng katangian. Ano po? Ang una po ay bunsong anak. Ano po? At ang pangalawa po ay ang ama. Ang pangatlo po ay ang kuya. Ano po? Ang una po ay ang bunsong anak, ang rebellion at pagsisisi. Ano po? Yun po yung ating po, nado po sa verse 12 to 13. Ang rebellion at ang pagsisisi, ang bunsong anak. Ano po? Ano ho ba yung katangian po ng bunsong anak? Ano po? Hallelujah. May tatlo kasing katangian po na makikita po natin sa alibugang anak. Ano po? Praise God po. Sino po rito ang mga anak na itinakwil ang magulang o lumayo sa magulang? Amen? O kinalimutan na yung magulang? Ano po? Meron po isang kwento, ano po? Nadinig ko lang po ito kanina, ano po? Ay isa po yung anak niya po mag-ama. Yung ama po ay nagtatrabaho at nag-iipon po ng pera, ano po? Ang anak po yung namamahala, yung lalaki. Doon po yung pinaiipon po ng anak, ano po? Ngunit itong batang ito ay ninakaw po yung pera ng tatay, ano po? At lumayo. Ano po? Kaya galit na galit po yung tatay, ano po? Pero yung bata po na yon, nung naubos siguro po yung pera po na yon, ay bumalik yung bata. May karamdaman, na po, may sakit. Pero himbis na magalit po yung tatay, ay naawa po yung tatay. Ganon po ang mga magulang. Ang mga anak kayang tiisin ang mga magulang. Pero ang mga magulang, hindi kayang tiisin ang mga anak. Na po, isusubo pa lang ng magulang, ibibigay na sa mga anak. Ganyan po. Na po, tayo po, nakaranas na ho ba tayo na iwan natin ang ating mga magulang? Na po, alam natin, ang magulang po natin hindi ho perfecto. Nagkakamali din po sila, nagkakasala. Na po, tayo ba, iniwan ba natin sila? Ano po? Kung nagkamali po tayo, ano po? Ang ating mga magulang, patatawarin po tayo. Ang ating tatay, patatawarin po tayo. Ang ating nanay, papatawarin po tayo.
Na po, ganun po yung mga magulang. Kahit nagkakamali ang mga anak, handa silang patawarin, tulungan, at mahalin. Na po, ganyan po ang mga magulang. Kaya dito po sa number 1 po na ating pag-aaralan ay yung pong bunsong anak na po, na bago pa mamatay ang kanyang tatay, ay hiningi niya na po yung kanyang parte na kayamanan. Kaya po ang ginawa po, tingnan niyo po yung pagkatao ng bunsong anak na po, kung gaano siya ka-interest sa kayamanan ng kanyang tatay. Ang tatay naman po ay hinati po sa dalawa na po at ay binigay po ang lahat ng parte po ng kanyang bunsong anak. Po, lahat po, mga lupa, anumang uri ito ng kayamanan, ito po ay ibinigay po sa anak at bandang ilang araw lamang po ay pinagbenta-benta niya po lahat. Lahat po ng ibinigay po ng kanyang ama. Amen? Ibinigay po sa kanya lahat. Pero ano yung ginawa niya? Ano po? Kasi yung kanyang pagiging rebellion, na po, yung pagnanais na pagnanasa, na makamit niya yung mga kayamanan na yon, na po, yung pagiging kasakiman, na po, amen? Kahit sa ating panahon po ngayon, meron pong ganyang mga tao, meron mga ganyang pamilya, na po, na hindi pa ho namamatay ang kanilang mga magulang, ay hinihingi na po nila yung kanilang mga parte o kanilang mga mana. Na po? Pero itong tatay na ito po ay ibinigay niya po. Na po? Kaya itong bunsong anak na ito po ay pumunta po sa ibang lugar. Na po? Kaya nga po, ang pagmamahal sa pera, ito'y nagdudulot na kapamakan sa isang tao. Naniniwala po kayo doon? Kasi ang pera maraming nagagawa. Pwede kang baguhin, no po? Yung karakter mo pwedeng baguhin. Yung ugali mo pwedeng baguhin. Dahil marami kang pera. Marami kang salapi. No po? Kahit anong gawin mo sa buhay ay pwede mong gawin. Marami kang mga kaibigan. Maraming lalapit sa iyo dahil ikaw ay may pera. No po? Nakakita na ko kayong linta. No po? Yung linta pong itim. Sa amin po sa ilog, hindi po ako lumalangoy po doon. Kasi may kumakapit po na lintang itim. Pag kumapit po yung lintang itim, ay hindi nyo talaga kayang pagpagin. Na po? Ganon. Yung mga taong, pag ikaw ay may pera, ganon, kadikit, parang linta. No po? Kasi may pera. No po? Kahit sa panahon po natin ito nangyayari. No po? Kahit sa loob po ng iglesia, nangyayari din po ito. No po? Kapag may pera ka, ang tao malapit sa iyo. Naniniwala po kayo doon? Praise God. Parang ayaw niyo maniwala. No po? Hallelujah. Ganun po. Tanyo, pag wala kang pera, kung mahirap ka lang, may nalapit ba sa inyo? Meron ba nakikipagkaibigan? Di ba wala? Pag may pera ka, gano'n, no po? Kaya, malaking bagay ang nagagawa ng pera sa isang tao. Amen? Praise God po. Ang sabi po sa Colossus 3:5 po, ang kasakiman daw ay katumbas na rin ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya yung busong anak, naging sakim po siya. Sa kayamanan ng kanyang magulang. Hallelujah. Praise God po. Tingnan ko lang po. Meron po dito sinabi sa Lucas 12, verse 13 hanggang to 15. Sinabi kay Jesus na isa sa karamihan, Guro, sabihin nga ninyo sa kapatid ko na ibigay niya sa akin ang bahagi ko sa mana namin. Sumagot si Jesus, Kaibigan, tagahatol ba ako o tagahati ng pag-aari ninyo? Verse 15,
Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, dahil ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pag-aari. Amen? Kaya mag-ingat daw po tayo, ano po, sa mga taong mga sakim, ano po. Kaya itong anak po na ito po ay nilustay niya ang lahat ng ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Ano po? Lahat ng ibinahagi po sa kanya, inilustay niya. Sa niya po dinala. Ano po? Dahil marami po siyang pera, ano po, ang ginawa niya ay nagpasasa po sa kanyang buhay. Siguro po, kilala po siya. Ano po? Kilala siya, marami siyang kaibigan dahil mapera po siya. Pero yung buhay niya po sa pamamagitan ng salapi, na po, ng kayamanan, ay namuhay po siya sa pita po ng laman. Na po? Ang sabi nga po ng kuya, doon sa verse 30, na po, ay, praise God po, may sinabi po yung, nilustay ng kanyang kapatid sa mga babaeng bayaran. Na po? Yung perang ibinigay ng ama. Na po? Kaya nga po, ang pamumuhay po na makikita po natin, yung bunsong anak ay namumuhay po sa pita po ng laman. Ano-ano ho ba yung mga pita po ng laman? Sa Galatia 5. Ano po? Amen? Kasi malaking, kapag ikaw'y mayaman, magagawa mo lahat. Babae, ano po? Magagawa mo lahat. Magagawa mo. Ano po? Kaya nga po sa Galatia 5:5 na po, sexual na immoralidad. Ano po, ginawa po yan nung busong anak. Yung kalaswaan, kahalayan, yung paglalasing. Yung po, pag maraming pera ka, naglalasing ka. Ano po? Ini-enjoy mo yung sarili mo. At ang pagkahilig sa kalayawan, yung mga mahilig sa kalayawan. Hanggang sa kanyang buhay, ay naubos ang kanyang kayamanan. Amen? Nung naubos ang kanyang kayamanan, yung mga taong malapit sa kanya, na parang linta, na po, nawala. Ano nakita po natin po doon? Nakita po natin, naging kawawa po yung bunsong anak. Naging kahabag-habag. Wala na pong makain. Po, namasukan po siya sa pag-aalaga po ng baboy. Po, yung pagkain ho ng baboy ay kinakain niya na po. Baka po, yung pagkain po ng baboy sa panahon po natin dito, yung mga tira-tirang pagkain na po. Yung mga, yung mga panis na kanin, panis na ulam, yun ang pinapakain, yun ang pagkain natin, no po, yung kanin baboy, no po. Pero yung panahon po noon ay mga prutas o yung mga ipa, no po. Kaya sa kanyang gutom, no po, siguro po kumain po siya ng mansanas. Mga prutas na po. Kaya po sa kanyang kahirapan, wala man lang tumulong sa kanya. No po? Amen. O baka meron tayo ditong mayaman. Baka paghirap mo, wala lang tutulong. Wala lang papansin. No po? Praise God, no po? Praise God. Kaya nga po, na ang pera hindi ko dapat minamahal. Amen. Mahalin po natin ang Diyos. Ang pera ginagamit po natin. Nagiging pakinabang po sa atin. Pero kung mamahalin po natin ang pera, ay tayo po ay pwede hong mapahamak. Amen? Hallelujah. Hanggang maubos ang kanyang kayamanan, nawala ng mga kaibigan, walang tumulong sa kanya, naging mahirap ang kanyang buhay. Po. Nung bandang huli, na-realize niya na siya po ay hirap na po. Naalala niya yung mga katulong sa kanyang tatay. Na po, naalala niya na kumakain ng sapat
at sobra-sobra pa yung mga natitira. Samantalang siya po ay wala na pong makain, pagkain na lang ng baboy ang kanyang kinakain. Pero ito po ay nag-isip po siya. Ano po? Nag-isip siya na siya po ay babalik. Ano po? Hallelujah. Kaya nga po, pagdating po sa verse 18, praise God po. Hallelujah. Ito po yung sabi po sa verse 18. Praise God. Praise God. Hallelujah. Nagsisip po dito po ang nag-isip po siya. Kaya yung kanyang dinadanas ay hirap na hirap po sa kanyang buhay. Praise God. Ito po ang sabi po sa verse 18, babalik na lang ako sa amin at sasabihin ko sa aking ama, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Ano po? Kapag nahihirapan po pala ang isang tao, ano po, ay ito po ay nag-iisip. Ano po? Nag-iisip siya sa kanyang sarili. Dahil nahihirapan na po siya. Nahihirapan sa karamdaman, nahihirapan sa mga problema, nahihirapan sa relasyon sa mag-asawa, nahihirapan sa mga pinansyal na pangangailangan. Po, lahat po tayo po ay dumadanas po na yan. Po, kapag ikaw po ay maraming pera, hindi ka nag-iisip. Po, hindi ka nag-iisip kung ano yung mga problemang darating dahil may pera ka. Pero kapag ikaw'y walang-wala na, doon ka lang nakakapag-isip. Ano po? Kaya ito pong anak na bunso po ay siya po ay nakapag-isip na gusto niyang bumalik sa kanyang ama. Po, ganon din po minsan po ang ating pong buhay. Po, kapag wala po tayong problema, hindi po tayo lumalapit sa ating Diyos. Kapag sagana po tayo, hindi po tayo lumalapit sa Diyos. Kapag wala tayong nararamdaman, wala tayong sakit, hindi tayo lumalapit sa Diyos. Po, kaya minsan pinahihintulutan ng Diyos, katulad po ng yung anak ng bunso, pinahihintulutan na siya po ay maghihirap para maranasan niya yung mga problema at muli po siyang bumalik sa kanyang ama. Ganon din po sa buhay po natin. Nakakaranas po tayo dahil ayaw ng Panginoon na lalapit lamang tayo kapag tayo po may problema. O mayroong mga sitwasyon na bagay na nangyayari sa ating buhay. Ang gusto ng Panginoon, wala mang nangyayari sa iyo. Wala ka mang problema, wala ka man sakit, kulang ka man sa kayamanan. Na po, kung ikaw ay nahihirapan, maraming mga bagay na nangyayari sa iyo. Ang gusto ng Diyos, patuloy po tayong lumapit. Amen. Yan ang hinahanap po ng Diyos sa atin. Na po, na lagi po tayong lumapit po sa Diyos. Kaya po yung busong anak po niya lumapit po. Na po, yung kagandahan po doon, na-realize niya na mali po siya. Amen. Nagkamali po siya. Kaya nga po sa ating pangalawa po, yung ama na po, ang ama po ay ang walang hanggang habag. Amen. Praise God po.
Praise God. Kaya po makikita po natin na po doon sa bunsong anak po ay ang bunga ng pagsuway at ang maling desisyon. Subalit ito rin ang nagpapakita na gaano man kalaki ang ating kasalanan na po ay tatanggapin pa rin po tayo ng ating Diyos. Amen? Yun po yung pinakikita na po sa bunsong anak na gaano man kalaki na po ang nagawa po ng bunso o kasalanan. Tulad natin na marami ho tayong ginawang kasalanan. Na po? Oo na, hindi naman ho tayo perfecto. Lahat po tayo po ay nagkakamali. Na po? Pero ang hirap po minsan, lagi natin nakikita yung pagkakamali. Na po? Akala natin perfecto tayo. Amen? Hallelujah. Kaya nga po, ay sa pangalawa po ang Ama, sa verse 20 po, na po, ang sabi po ay, ang walang hanggang habag, ang Ama. Imbis na magalit, patuloy na hinintay ng Ama ang kanyang anak. Nang makita niya ito mula sa malayo, siya'y nahabag, tumakbo, sinalubong, at niyakap ang anak. Ipinagdiwang na niya ang pagbabalik nito. Ano makikita ko po nating larawan? Na po, sa walang hanggang habag, ang Ama. Kaya po, bumalik po yung anak. Na po, nakita po ng Ama. Po, natanaw po ng Ama, nandun yung kanyang anak. Sinalubong po ng Ama yung kanyang anak, na nakita niya nakahabag-habag yung kanyang anak. Po, ano po yung ginawa po ng Ama? Niyakap po siya, hinalikan. Kaya po, wala pong nadinig yung anak sa Ama. Ano po? Hindi ho nagalit yung Ama. Ano po? Hindi ho nagsalita ng anuman. O hindi ho nagtampo yung Ama. Ano po? Nung nakita niya yung anak na lumalapit, siya po ay niyakap po ng Ama. Amen? Wala. Sabi nga po, kahit na gaano mang karumi o kasalanan po yung nagawa po natin na po sa Diyos. Na po, hindi magtatanong ang Diyos. Hindi ka susumbatan ng Diyos. Na po, hindi ka itatrato ng Diyos. Na po, hindi imik ang Diyos. Amen? Sa anumang ginawa ng kasalanan natin, kung tayo po'y lalapit po sa Diyos, handa po ang Diyos na magpatawad po sa ating po mga kasalanan. Amen? Ganun po yung sitwasyon po ng Ama. Na po, na ang Ama sa kwento ay simbolo sa Diyos. Na po, hindi tinitignan ng Diyos ang ating nakaraan. Amen? Nung lumapit ho ba tayo sa Diyos, tinignan ba ng Diyos ang ating nakaraan? Ang ating mga kasalanan? Di ba po hindi? Ibinigay niya ang pag-ibig, ibinigay niya ang pagpapatawad. Hindi tinignan ng Diyos ang ating nakaraan o ang ating pagkakamali. Ang kanyang biyaya ay laging handang magpatawad sa sinumang lalapit sa Kanya. Amen? Amen. Kapatid, baka nandito tayo sa loob po ng iglesia. Amen? Baka puno-puno po tayo ng kasalanan. Hindi po tayo sumusunod sa Diyos. Nandito ka, araw po ng linggo, banal. Paano po ang araw po ng Lunes hanggang Biyernes, banal ka rin ba? Amen? Yung ginagawa mo dito, pagpe-fellowship, pagpapasalamat sa Panginoon, na po, amen? Yung buhay mo, nakakitaan na maganda sa loob ng iglesia, ayos ang buhay mo,
Paano sa labas? Ang totoong nakakaalam ng karakter natin ay nasa loob ng tahanan. Ang pamilya mo. Kung ano ka. Amen? Hindi ko alam kung ano ang buhay mo. Pero alam ng Diyos kung ano ka sa harapan niya. Amen? Kaya, marami na po na ang Diyos ay nasasaktan na po. Dahil araw ng linggo, okay po tayo. Sabado, Lunes hanggang Biyernes. Sabado, okay rin ba tayo? Baka naman, minura ka lang ng asawa mo, magmumura ka din. Ano po? Nagalit ang asawa mo o anak mo, makagalit ka rin. Meron lang sa iyo nagsabi ng kapatid na hindi maganda, asamahan na ng loob mo. Ano po? Meron ka lang nakatagpo sa karsada o sa sasakyan na nakapagsalita sa iyo ng mga hindi maganda, ang sama ng loob mo. Minsan sumasagot ka pa, nakikipaglabang ka pa ng murahan, nakikipaglabang ka pa, nakikipag-away. Ano po? Yun ba yung ugali natin ng Lunes hanggang Biyernes, Sabado? Ano po? Amen. Dapat ho, kung tayo po'y banal ng araw po ng linggo, ano po? Kung ayos ang buhay po natin ng araw ng linggo, pagdating po ng Lunes hanggang Sabado, dapat banal din po tayo. Ayos ang buhay po natin. Ano po? Minsan, tayo pang mga mananampalataya na nagsisimula. Ano po? Amen? Praise God. Hallelujah. Amen? Amen. Hallelujah. Masakit po ba? Hallelujah. Sa pulpit po kasi hindi po ako nagsosorry. Masakit man ito kasi salita po ito ng Diyos. Tinatama po tayo. Ano po? At hindi po ako nag-aaral para patamaan ang mga tao. Ano po? Hallelujah. Salita po ito ng Diyos. Ang salita po ng Diyos ay nagkabalaitan, sabi po sa Etheria. Ano po? Nagtatago sa kalanlangan ito. Ano po? Kung kayo po ay masasaktan, sapul po kayo. Ano po? Ano po? Hallelujah. Praise God po. Ano po ang sabi po sa Isaiah 1:18? Ito po ang sabi. Sabi ng Diyos, na bagaman ang ating mga kasalanan ay kasing pula ng dugo, ito ay kanyang papaputiin na parang balahibo ng tupa. Ano po? Gaano daw kapula? Ano po? Kayang paputiin po ng Diyos. Paano ho na kikilos ang Diyos? Paano niya gagawing puti yung pula? Yung kasalanan na nagawa po natin, kaya niyang baguhin. Ano po? Ang sabi po sa John 1:19, 1 John 1:19, subalit kung ipapahayag natin sa Diyos ang ating kasalanan, maasahan nating papatawarin tayo nito at lilinisin sa lahat ng ating kasamaan dahil siya ay tapat at matuwid. Ano po? Gaano daw po? Ano po? Ang ating kasalanan. Kasi pulaman po ang ating mga kasalanan. Ano po? Kung tayo po ay lalapit sa Panginoon at ipahayag po natin ang ating kasalanan, kaya niyang baguhin. Ano po? Kaya niyang ayusin ang ating buhay. Ano po? Yung kasalanan kaya niyang alisin. Kung tayo po ay lalapit po sa Kanya. Kung ipapahayag po natin, ano po? Ang ating pagsisisi. Katulad po ng ginawa po ng busong anak. Nagsisi po siya at lumapit po sa Diyos. Ano po? Kaya po ipinagdiwang. Ano po?
grande po yung yung pagdiriwang po na yun. Amen? Ang sabi po sa Joel 2:13, sapagkat siya'y mahabagin at mapagmahal, hindi madaling magalit at wagas ang kanyang pag-ibig. Laging handang magpatawad at hindi nagpaparusa sa nagsisisi. Ano po? Amen? Ano man daw po uri po na ating po nagawa. Ano po? Nasa loob ka man po ng iglesia, nakagawa ka ng kasalanan, kung tayo po ay magsisisi at lalapit po sa Diyos, handa ho magpatawad ang Diyos. Amen? Sino ho dito walang kasalanan? Sino ho dito ang hindi ho nagkakamali? Amen? Hallelujah. Ang tao po, minsan hindi marunong magpatawad. Amen? Hallelujah. Praise God. Kaya nga po ang sabi ng Panginoon, anumang kasalanan, ilapit po natin sa Diyos dahil patatawarin po tayo ng Panginoon. Okay. Hallelujah. Pangatlo po. Ito po yung pangatlo, yung kuya. Ano ba yung karakter po ng kuya dito? Ang kuya po ay may puot at pagiging makasarili. Yung kuya. Praise God po. Basahin ko po yung 28 po. Praise God po. Verse 28. Ito po ang sabi. Nagalit ang panganay at ayaw pumasok sa bahay. Kaya pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakausapang pumasok. Pero sumagot siya, pinaglingkuran ko kayo ng tapat sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko sinuway ang utos ninyo. Pero kahit minsan ay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang batang kambing para makapaghanda ako at makapagpasaya kasama ang mga kaibigan. Nakita po natin po doon na nagre-reklamo po yung panganay. Hallelujah. Madalas po, tayo po ang simbolo po ng kuya. Tayo yung kuya, tayo yung nagmamarunong. Biro niyo po, yung taong nagsisi, lumapit po sa kanyang ama, ayaw niya pumayag. Ipinaghanda ng ama yung kanyang anak, bakit daw pinaghanda pa? Samantalang ako ay kasama mo ko, ilang taon ako sa iyo dito, pero hindi mo man lang ako pinaghanda. Kundi yung anak mo na bunso, na nilustay ang iyong kayamanan, ipaghahanda mo pa. Ganon yung kuya. Nagmamataas, nagmamarunong. Imbis na matuwa ang kuya na bumalik ang kanyang kapatid, pero nagalit po siya. Ang sama ng kanyang loob. Amen? Dito sa iglesia, marami ho kasi sa iglesia, kung hindi lang naman tayo, marami po na nangyayari po yan na ang isang kapatid po natin na bumabalik na po, minsan tayo pa ang umusga. Bakit minsan marami pa tayong nasasabi sa mga taong bumabalik? Minsan tayo pa yung nagpapasya na masama yung ugali mo, umalis ka na dito. Ang iglesia kasi ay para sa mga makasalanan. Para sa makasalanan po siya, hindi po yan sa mga banal. Amen. Minsan tayo pa yung nagiging dahilan
para mapalayo ang ibang kapatiran. Minsan tayo pa yung naging dahilan, yung karakter po natin. Ano po, imbis na tulungan natin yung nagkakasala o nagkakamali o yung mga taong matitigas ang ulo o yung taong mga pasaway. Ano po, minsan naiirita tayo doon. Ano po, naiirita tayo sa mga ganong tao. Na imbis na tulungan po natin sila na lumago, lumalim, na po, abutin natin po sila ng salita po ng Diyos para hindi po sila mawala sa iglesia. Na po. Amen. Tulungan po natin yung ating mga kapatid. Hindi ho tayo, sabi ko nga po kanina, hindi ho tayo perfecto. Kahit pastor po nagkakasala, nagkakamali. Kahit mga leaders, nagkakamali din po. Amen? Kaya nga po dapat sa iglesia nagtutulungan. Hindi ho tayo nagtatabuyan. O kaya, sabi mo, wala na akong pakialam, bahala ka sa buhay mo. Hindi ho ganon. Po, tayo yung kuya na mahihiling mangusga ng kapwa, ng kapatiran. Ano po? Amen? Mahalin po natin. Katulad po ng Panginoon. Tayo ay nakabalik na ho sa Panginoon. Dapat lahat po tayo nagkakaisa na mayroon tayong pagmamahal sa mga taong hindi kaibig-ibig. Amen? May karakter ka, may ibang ugali ka, may ibang ugali tayo. Na po, dapat unawain po natin. Kung nakita natin pangit ang ugali niya, na po, pag-pray po natin. Panalangin po natin, suportahan po natin yung mga kapatid po natin. Amen? Huwag po natin silang mawala sa loob ng iglesia. Amen? Hallelujah. Ganyan po yung kuya. Ano po? Tayo'y nagmamarunong. Ano po? Ang sabi po ay tayo'y nagmamarunong. Amen? Nagpapakabuti at nagiging mapangusga. Ano po? Bakit ang tao mapangusga? Ano po? Kahit ang ibang mga nanampalataya mapangusga. Ano po? Inusgahan agad natin yung ating kapatid na nagkamali. Ano po? Akala natin perfecto tayo. Akala natin banal tayo. Nagkakamali rin po tayo. Amen. Praise God. Yan po yan ang ugali po ng kuya. Ano po? Imbis na matuwa po siya, ang dami niya sinabi sa kanya, naggalit, nagdamdam, na nakabalik yung kanyang kapatid. Amen? Hallelujah. Amen? Naunawaan niyo po? Amen. Nakita po natin yung tatlong katangian. Katangian po ng bunso, at katangian po ng ama, at katangian po ng panganay. Ano po? Amen? Ang bunso po ng lustay. Ano po? Ang ama po, nandun yung habag at pag-ibig. Yung panganay naman po, nandun yung puot, galit, at mapangusga. Ano po? Amen? Amen. Hallelujah. Ang sabi po sa Matthew 7, huwag ninyong husgahan ng iba para hindi rin kayo husgahan ng Diyos. Sapagkat kung paano ninyo husgahan ang inyong kapwa, ay ganoon din kayo husgahan ng Diyos. Amen? Bakit mo pinupuna ang puwing sa mata ng kapwa mo, pero hindi mo naman pinapansin ang malaking trosong puwing sa mata mo? Amen? Yun po, lagi tayo puna po sa iba.
Hindi natin tinitignan kung ano yung puwing na gatroso sa ating mata. Ano po? Praise God. Hallelujah. Sa pagkatapos po ay ano man ang inyong estado ngayon. Po? Kung ikaw ay naliligaw ka po, naliligaw ng landas, o matagal nang naglilingkod sa simbahan. Po, pero namumuhay ka pa rin po sa kasalanan. Ikaw pa rin ay naliligaw. Ano po? Ang sabi po ng salita po ng Diyos, po, handa ang Diyos magpatawad sa taong lumalapit at nagsisisi sa harapan ng Diyos. Amen? Kung ano man nagawa po natin sa ating mga buhay, nandito ka man sa loob ng iglesia, po, kung ikaw man po ay nakagawa po ng kasalanan, sabi nga po, habang nakatungtong ang ating paa sa lupa, makakagawa po tayo ng kasalanan. Amen? Naunawaan niyo po. Kaya po, hindi ho dapat magmalaki ang bawat isa. Po, ang itinuturo po ng Diyos ay magmahalan po tayo. Anuman uri ka, makasalanan ka man, anuman uri ng iyong karakter, matuto po tayo magpatawad katulad po ng Diyos. Hanapin po natin, ano po? Hanapin po natin yung mga naliligaw. Amen? Tulungan po natin yung mga kapatid po natin na naliligaw. Amen? Amen? Hanapin po natin, ano po? Magkaroon po tayo ng puso. Yung tema po natin itong buwan na ito, magkaroon po tayo ng puso na hanapin yung mga nawawala. Amen? Kaya malaking bagay po, nagkaroon po tayo ng evangelism na po, na naging bahagi po ang lahat para po maganap po natin yung sinasabi po ng Diyos na maging katuwang po tayo sa paghahanap ng mga nawawala. Amen? Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Purihin po ang Diyos.